sabi baka inutusan kayo. Wala. Sino nag-utos ka sa akin? Kasi yung sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong, sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong, either directly, through his relatives, or through any of his cabinet members, including Medialdea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sasabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Never. O Sam, pwede bang ano mo yan? Kasuhan mo yun si Joseph Morong? Wala. Si Digong ay never. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Bakit kung kinasuhan yung mga tao malalapit kay Digong? Si Duque, si Leong, si Lau. Bakit ko dinismiss ang kaso ng mga taong galit si Digong? Katulad ni Dilim. Diba? Siguro naman parang that is against human nature yung ginagawa ko na hindi na ano yun, di ba? Okay. Ito kasi ugong-ugong ang balita na si Remulla ay mag-a-apply as the new ombudsman kasi itong si Ombudsman Sam Martires ay magtatapos ang kanyang termino 7 years since Tatay Digong itong July 27, 2025. Ngayon, si Remulla pumiplacing na. Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. So I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ba may final kong complaint sa inyo si Senator? Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. I don't think so. Sir, kung sakaling pong matanggap yung inyong application or matanggap kayo for the position, meron ba kayong list of names na i-refer kay Pangulo na pwedeng pumalit sa inyo? Meron ba kayong... Meron. Sino, sir? Ano yan, madali na yun. Saka na pag-usapan yan. That's very speculative. Nag-a-apply pa lang ako, ayun naman. Sige. Pero sir, anong plano ninyo, sir, kung sakaling matuloy ang pagiging ombudsman, sir? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Sir, sa meeting sa Bungero, si alias Totoy, nagpasa na po ba ng affidavit sa inyo? Okay. Unang-una, I don't buy the idea or his statement na sinasabi niya na siya po ay mag-a-apply. Hindi na po niya kailangang mag-apply. Nag-usap-usap na yung mga yan na siya dapat ang papalit. Kasi of all na pwedeng pumalit as ombudsman, bakit siya pa? Bakit siya pa na may kaso sa ombudsman na i-file nitong si Senator Amy Marcos? Yan yung pangalawang issue yan eh. Una, sa akin hindi na yan mag-a-apply. Sinasabi lang in public na mag-a-apply siya pero hindi na kailangan. Maybe for formality sake, yes, pero nakaplansya na yan. Planchado na po yan. Pangalawa, yung tinanong ng media kung hindi ba ito conflict of interest kasi may kaso sila sa ombudsman. Sabi niya hindi po pwedeng hindi yun. Conflict of interest talaga yun kasi siya na yung papalit as ombudsman. So the reason why napakadelikado po ito at hindi magandang precedence sa justice system ng Pilipinas natin dahil meron na itong kumbaga dapat ito sa kaso, dapat mag-inhibit na siya dapat. Pero hindi. Siya pa talaga ang tatayong ombudsman to think na
kumbaga yung mga circumstances or underlying circumstances nandyan na yan eh. Kumbaga tainted na. Bakit? Kasi may kaso siya sa ombudsman. At nakita natin kung ano yung ginagawa nilang tirada sa mga Duterte. So, isa po sa reason yan ay, syempre, Samantala, naghahain ngayon ng kasong kriminal at administratibo sa ombudsman si Senadora Amy Marcos. Laban po yan sa ilang matataas opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Naghain ngayon sa Office of the Ombudsman ng kasong kriminal at administratibo si Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Marcos na kabilang sa mga sinampahan niya ng kasong graft and corruption, arbitrary detention at grave threat sina DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Boying Remulla, PNP Chief General Romel Marbel, CIDG Director Major General Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao. Ayon kay Marcos, pinagbatayan ng kanyang reklamo sa Ombudsman ang Chairman's Report ng Senate Committee on Foreign Relations na nag-imbestiga sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Natuklasan ng komite ang paglalabag sa batas, sa saligang batas, at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Nagpahayag ng tiwalang senadora sa ombudsman na mapapanagot ang mga respondent para mabigyan ng hustisya. Okay. So, isa yan sa reasons kung bakit si Remulla ang ilalagay nilang ombudsman. Sa maniwala kahit sa hindi, si Remulla na ang susunod na ombudsman. Wala na. No doubt. Wala na yung, halata na eh. Yan yung tungo natin yan. Huwag na kayong umasa na meron silang ibang pagpipilian. Wala na silang ibang isusunod, ilalagay as ombudsman dyan, kundi si Remulla. Nakita nyo naman anong nangyari kay Torre, di ba? Sa lahat ng mga pwedeng maging susunod na PNP chief. Bakit si Torre? Because Torre has this very para sa kanila outstanding achievement doon sa kay Pastor Kibuloy at kay PRRD. So dito kay Remulla nakita natin ang dami nila diyan na nakasuhan sa ombudsman. Pag si Remulla ang naging ombudsman, ano sa tingin ninyo mangyayari diyan sa mga kaso na yan? Because last week binigyan ng ombudsman itong sila Remulla ng 10 days para sumagot. Ngayon ang gagawin nila diyan after ng 10 days, maghahain ulit sila na i-postpone ulit yung pagbibigay nila ng kanilang affidavit or sagot dito sa kaso na ito. Kasi last March pa ito na inihain o April na inihain ito ni Senator Amy Marcos pero nag-succeed sila sa pag-postpone sa pagsagot. The same time din sa pagbibigay ng ombudsman ng 10 days kay VP Sara para sumagot, which sumagot na si VP Sara 3 days ago, sumagot na siya dyan. Diba? So, dito sa part na kinasuhan sila, ang posibilidad na mangyayari dyan is i-dismiss nila. I-dismiss ng bagong ombudsman. Pangalawa, ito ang isa pang pwedeng mangyari. Vice President Sara Duterte submitted her counter-affidavit to the Ombudsman over plunder charges being sought by the House of Representatives. Let's get more details from our correspondent, Arlene Delgado. Arlene? Ron, Vice President Sara Duterte has filed her counter-affidavit before the Office of the Ombudsman on the cases recommended by the House of Representatives over her alleged misuse of confidential funds. Duterte's legal counsels, Michael Poa and Paul Lim, filed the counter-affidavit at around 1 p.m. Friday, June 27, days before the June 30 deadline. The ABS-CBN News secured a copy of the first 2 pages of the counter-affidavit confirming Duterte's filing. It listed the cases recommended by the House to be filed against the Vice President. These include technical malversation, plunder, bribery, corruption, and betrayal of public trust.
The House Committee on Good Government and Public Accountability, represented by Representative Joel Chua, was named as the complainant. Aside from Duterte, respondents also include OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. So nakita ninyo, the same time na 10 days nang binigay kila Remulla at 10 days na ibinigay kay VP Sara, sumagot na yung kampo ni VP Sara pero si Remulla hindi pa sila sumasagot. Ngayon, coming this new ombudsman, ano sa tingin ninyo ang gagawin nila kay VP Sara Duterte? Pura mismo, ang gagawin nila, talagang makakasuhan itong si VP Sara. Talagang magpupurso, mag-a-advance na ito. Kasi kung titignan natin, ano ba ang connection nito dito sa impeachment? Nakita ninyo, ang bagong ombudsman magtatapos sa July 27. Alright? Ang impeachment trial ay mangyayari sa, I think, after ng SONA nitong si Marcos Jr. Maybe July 28 or July 29 mangyayari yung impeachment trial. Ngayon, ang House, nag-file sila or nag-motion sila na yung ombudsman or nag-file sila ng motion sa ombudsman na i-postpone yung ginagawang investigation ng ombudsman regarding dito sa case ni VP Sara para matapos muna yung impeachment trial, which pumayag ang ombudsman. So nakikita ninyo yung flow ng impeachment at saka yung bagong ombudsman kasi itatiming nila yan. Pagdating ng July 27, may bago ng ombudsman. So, pagdating ng 28 at 29, kung mangyayari yung impeachment, pag naging successful yung impeachment, well, hindi na magmamatter yung ombudsman case ni VP Sara. Okay? Unless kung gusto nilang ipakulong si VP Sara, magmamatter pa rin yun. Pero, pag dating ng impeachment trial at natalo or nanalo si VP Sara, kasi we're talking about numbers game ito eh. Mas marami talaga ang papabor kay VP Sara dito sa new sets of senator at yung old one. So, kung mananalo si VP Sara sa impeachment trial, magmamatter na dito yung bagong ombudsman or yung case sa ombudsman kasi may bago ng ombudsman. Kaya hindi po basta-basta or hindi po out of the blue yung sinasabi na magfa-file or mag-a-apply itong si Remulla as bagong ombudsman. Hindi po, matagal na nilang pinag-uusapan yan. Pinaghahandaan nila yan na pagdating at pagkatapos ng termino nitong si Martires, siya na ang isusunod nila. Bakit kamo? Kasi sila yung nasa kaso sa ombudsman eh. At we're talking about, they are the group effort team sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So hindi po yan nagkataon lang or out of the blue. Hindi po nagkataon na dahil siya yung nararapat doon. Siya talaga nararapat in terms of dahil siya yung magiging berdugo sa pagpapabagsak kay VP Sara. Minsan na natin napatunayan na sinabi ni DOJ Remulla noon sa kanyang case doon sa anak niya na bilang DOJ Secretary hindi po maimpluwensyahan yung kaso ng anak ko dahil porke ako ay Secretary ng Department of Justice. Pero later on, napalaya ang kanyang anak. So maniniwala pa ba tayo na hindi talaga nila personalin si VP Sara pag siya talaga ang susunod na ombudsman dito? Maniwala kayo sa hindi, siya yung susunod na ombudsman. And to conclude, I therefore conclude pag siya talaga ang magiging ombudsman, patay na ang justice system natin. Ito na yung sinasabi natin na patay na ang justice system natin dahil hawak na nila in contrast dito sa kay Tatay Digong na kahit siya yung nag-appoint kay Martires, never na kinausap na ito ikulong ito ipalayain ito, never ginawa yan ni Duterte. Pero
kay Marcos Jr., under Marcos Jr., nakita na natin maraming traces of irregularity, maraming traces of persecution, maraming traces of pagtatraidor. Hindi malayong mangyari itong gagawin nilang bagong ombudsman si Remulla.